and welcome back again to my YouTube channel. And it's me again from Davao City. Yes, ang plantita from Davao City, Mutia Baliling. And welcome back po sa inyong lahat, guys. So, for today's vlog, and for today's video is, ang video na ito, mga megs, is favorite plant sa aking garden. Ito yung mga usually tinitingnan ko, ito yung chine-check ko palagi, as in always everyday ko silang chine-check. Baka may uod, baka may mga alam niyo na, mga peste sa halaman dito sa ating garden. Pero yun nga, so ito yung mga top plants na favorite ko dito sa ating garden. Syempre, mag-present lang po tayo ng 10 mga halaman na favorite ko dito sa ating garden. Yes, and dahil nga actually favorite ko naman talaga silang lahat. Hindi naman kasi ganun ka-rare yung mga halaman ko. Semi-rare lang, yes. And wala pa tayong halaman na yun. Talagang pinaka-rare na halaman, yung tayo lang ang meron. Wala talaga ako nun. So, yung mga halaman na ito, usually meron kayo. Meron yung ibang mga plant seller. Meron yung ibang mga plant collector nito. So, again, hindi po ito mga rare plants. So, medyo, yung iba is medyo, yung iba is talagang common plants po sila. Pero favorite ko sila dito sa garden kasi sila yung nagsa-shining, shimmering, splendid dito sa ating garden. So, yan, hindi ko na patatagalin ito. And if you are ready, I am always ready. Then let's begin! Yes guys, usually yung mga plants na nandito is nakikita nyo na on my past vlogs. Pero yun nga, medyo lumaki na sila ngayon and medyo talagang makikita mo dito sa my garden area natin yung kanilang ganda. So yung mga plants ko is kaka-arrange ko lang kasi palagi tayong may event, so wala tayong time masyado sa ating garden. Pero yun nga, ngayon is binigyan ko sila ng time kahit later is may event din ako. Simulan na natin and magsisimula tayo dito na area. Yes, started with this area, mga megs. This is our gloriosum, Philodendron gloriosum. This is our number 10. So this is our number 10 favorite dito sa ating garden, si gloriosum. Ayan, ang laki na niya. 2 pot na ito, mga megs. Ito yung nanay. Na feature ko na to as in nung maliit pa to sa akin, mga megs. Sobrang liit nung dahon. Malaki pa tong kamay ko. At saka kala ko hindi siya mabubuhay. And nabili ko to, mga megs, sa halagang 150. Pero ayan na siya ngayon, oh. Ayan, ito yung nanay. Merong 3 leaves, may pang-4 na palabas. And ito is medyo nasa sunburn siya. Sa ano kasi to, medyo last day is medyo mainit-init ang panahon. And ito yung anak. Yun, malaki pa yung anak, mga megs, kaysa dito sa nanay. Kasi naman din is malaki din yung lagayan ng anak kaysa doon sa nanay. Yun lang yung pot ng nanay and ito yung pot ng anak. So si anak is meron siyang 4 na dahon. 5 sana siya, pero ito siya na maalam. And ito din is nanganganib din siya. Yun nga kasi palaging nauulanan, mga megs. Basta itong kanyang soil palagi. And meron siyang, ayan, malapit nang lumabas. Ang ano nito, mga megs, ito yung pinakamalaki niyang dahon. Ayan yung kamay natin. Ang bilis nito magbigay ng dahon, lalong-lalo na kapag hindi siya na overwater. Talagang ang bilis niya. So again, that was our number 10 na favorite plants dito sa garden. And the next one is tadan! Ito yung ating Monstera Peru, mga megs. Okay, kukunin na lang natin. Mabili ko siya sa isang dahon lang. And cuttings din siya nung binili ko. Pero ayan na siya ngayon. Meron na siyang 2, 4, 5 leaves. Okay, ang saya, diba? And meron na naman siyang bagong malapit nang lumabas. So, ang saya-saya, diba? Ayan. So, again, nabili ko din yun siya sa halagang 100, mga megs. Siguro magkakaroon tayo ng ano, no, yung ilista natin kung magkano na ba yung nagastos natin dito sa ating mga plants. Nga, so, ayan. Pero, wag na lang, siguro masakit sa dibdib. Pero anyway, ang ganda naman ng kanilang mga binibigay na dahon. And the next one, mga megs, is etong si Birkins. Tadan! Ito yung Birkins natin, mga megs, na anak na ito ng anak. Bali, apo na ito ng kanyang ina.
Again, this one is from Mom Gems. Ayan, thank you so much. Binigay lang ito ni Mom Gems and this is our top 8. Number 8 na top dito sa ating garden. And what I like about this one, guys, ang ganda ng kanyang variegation. Stripe ng variegation na leaves. Okay, even dito sa medyo past na ng mga dahon niya. Okay, meron tayong mga ganito mga mix. Kinuhaan ko na yan siya. Although dito talaga is nag-revert siya ng green. Pero, ayan, bumalik naman siya into, okay, napakagandang variegation. And, okay, I would like to shout out to Mom Gems, mga megs. Kasi, ayan, nabili ko itong plant stand na ito. Kay Mom Gems, yes, sa halagang 350. Yun, thank you so much, Mom Gems. Okay, ang ganda ng ano niya, 'di ba? Kasi black. And yun nga, nang dahil nandito siya sa outdoor, yan, nagkamuriching na pud siya. Pero, ayan, okay lang yan. So, actually, wala pa nako yun siya na-arrange og maayo. And the next one, mga megs, are top 7. Yes, top 7 is itong si Teden Piña Partita. Isa ito sa nagbibigay kinang or isa di ito sa pinaka nang aagaw ng pansin dito sa ating garden. Si Piña Partita, Monstera Piña Partita. Na-propagate ko na siya, mga megs, and 3 yung nakuha kong propagation sa kanya. Pero, yun nga, nilagay muna natin doon sa ilalim yung ating mga propagation, and hindi ko pa muna sila ipapakita sa inyo. Again, that was our top 7 dito sa ating garden. And the next one, mga megs, is etong si Red Majesty. Red Majesty siya, mga megs, kasi ang pula-pula ng kaniyang dahon. Ayan, okay, meron na naman ditong, ito usually yung pumupunta dito sa garden ko, mga megs. Etong, yan, hindi siya nagfo-focus. Huy, hawa. Okay, ito siya, mga megs. Nabili ko ito sa Buddha. Ang liit pa nito, mga megs, binili ko. Mga ilang leaves pa ito, pero ayan na siya ngayon. Talagang nagja-giant na siya. Patungo na siya, papunta na siya into giant na ano. So, meron medyo marami na siyang dahon. Wish ko sana magkakaganito kalaki yung Pink Princess ko. Kasi isa din yun sa favorite ko yun si Pink Princess. And again, this was our top 6 dito sa ating garden na nagsha-shining, shimmering, splendid dito sa ating garden. Talagang napapansin natin siya kapag nasa malayo tayo, napapansin natin ang laki-laki niya. Although hindi talaga ganun siya kalaki kasi merong mga iba nito nagja-giant na, pero super nakaka-happy na makakakita ka ng ganito ka mga lalaking dahon sa garden mo, sariling garden mo. 'Di ba? Nakakawala talaga siya ng stress. Okay. Okay, down to our top 5. To our top 5 na halaman dito sa ating garden, mga meg. Super common. Super ang daming nagmamay-ari ng halaman na ito or ang daming meron na ng halaman na ito. Ito si Giant Golden Pothos. Ayan. So makikita nyo naman siguro, mga megs, why favorite ko siya. Although nirakrakan siya ng avocado dyan sa taas. Kaya nga nilagay ko siya dito sa may net para hindi na siya mahulugan ng avocado. Okay, makikita nyo na okay, meron na namang tumira dito. Ito yung mga usually nakatira sa halaman. Itong mga maliliit na plants na maliliit na langgam. Yan yung usually nakatira talaga. Dinidikit nila yung dahon ng halaman tapos andoon sila sa ilalim. Eto, mga megs, is may uod nga last time nung doon ko siya na area nilagay. So kinain ito ng uod. Yun nga, ang bilis talaga kumain ng uod. Almost one night lang ito kinain niya. Actually, may mga dahon talaga na naubos. Pero ayan siya. Okay, ayan siya, mga megs. Ito, see the beauty. Okay, see the beauty of our pothos. Okay. Ang ganda-ganda niya, mga megs. And meron siyang malapit ng lumabas dito. Ito siya is for safety purposes. Yang mask na yan kasi baka pasukan ng something ahas dyan. Kaya nilagyan ko siya ng mask para walang makapasok. Kasi PVC pipe po ito siya. Yung ginawa nating pool. Kaya yan yung ginawa ko. Nilagyan
ko ng mask or yes, face mask. Okay, ang laki na nito mga megs. Ayan yung, okay, may avocado pa nga dyan. Oh, nalalaglagan pa din pala siya. Talagang ang hirap saluin yung avocado, yung halaman ko dito. Super nakakaawa. Again, this was our top 5 na favorite plant. And eto siya mga megs, oh, ayan siya. And papunta na siya doon. And ayan. Gagawa ako ng vlog mga megs kung paano po ito, paano ko sila napalaki ng ganto kalaking dahon ng ating giant golden pothos, or this is one of the money tree or the lucky plant. Yes, so it's not money tree, it's a money plant. Okay, when we say money tree, that was our Pachera aquatica. So again, this was our top 5 sea pothos. Okay, down to our top 4. Okay mga megs, down to our top 4. Yes, pang-apat na naman siguro tayo, no? So, eto yung ating Philodendron Pink Princess. Isa siya sa medyo semi-rare na halaman. Semi-rare sa mga philodendron. Si Philodendron Pink Princess. Pero, nasad ako sa kanya mga megs kasi eto yung new leaf niya. Walang pink. While dito naman sa baba, okay, meron ditong mga pink, pero ito lang talaga yung pinakamalaking pink. Pero still, favorite ko pa din siya mga megs kasi ang bilis niya magbigay ng dahon. And talagang nai-excite din ako kasi sa name ba naman na Philodendron Pink Princess. Talagang siya yung pinapangarap ko nung una. Yes, siya yung sana magkaroon ako ng Philodendron Pink Princess. Pero nung nagkaroon tayo, ayan, so nagre-revert siya. Sana hindi talaga siya tuluyan. Yan, nakikita nyo yan mga megs. Yan lang talaga yung pink niya. Talagang dot lang yung meron niya. Pero at least may pink. Ganun pa din yun, di ba? So sana talaga is babalik siya sa ganito kalaking mga pink. Pero at least, siya, I feel ko sa kanya, parang explore pa siya sa kanyang sarili kasi, yun nga, cuttings siya nung nabili ko. Meron lang siyang, I think, mga 3 dahon that time. Pero sana talaga is babalik siya sa kanyang mga pink. Actually, anuhin ko pa yan mga megs. Tingnan natin yan palagi kung babalik ba yung kanyang mga pink na dahon. Pero kung hindi, siguro itatap cut ko siya. Anyway, update ko pa din kayo niyan. So, okay, that is our top 4 na halaman, si Philodendron Pink Princess. Okay, down to our top 3. Okay, this is our top 3 mga megs. Ang happy ko nito kasi, okay, si Epiprinum pinatum na Aurea. Yes, si Epiprinum pinatum na Aurea. Nabili ko siya mga megs noong kasama nung aking albo. Yes, ipapakita ko sa inyo. Asa na yung albo na yun? Na nagpapasaway din yung albo na yun mga megs. Ito yung kasama niya, nabili ko na albo. So, si Epiprinum pinatum albo. Yes, super albo niya kasi ayan super white yung leaves niya. Pero, hindi siya healthy sa halaman. Kapag ganito kasi mga megs, may tendency na madideds or walang pag-asang lumaki yung halaman. Kasi, eto siya mga megs, kapag kalaunan nito, lalong-lalo na kapag na-expose siya sa sun, talagang masusunog po yan siya. Kahit hindi po siya ma-expose sa sun, makaka-feel lang yan siya ng medyo mainit sa kanyang katawan, yun na, madideds na, magbabrown na itong, dahon niya. Yun yung nasad ako nito kasi I think 200 pesos yung nabili ko nito. Ay 250 or 150 ba yun? Basta yun siya mga megs. Silang dalawa, same sila kalaki nung binili ko sila. Pero etong si Aurea natin, medyo malaki na. Invisible na yung kanyang mga variegation mga megs. Eto siya. Visible na yung kanyang variegation. Si Epiprinum pinatum Aurea, lalagyan ko yan siya ng pool para talagang aakyat siya. Ito yung nasad talaga ako kasi wala Pero good thing, okay, nang dahil din is nasad tayo dyan. Talagang binigyan tayo ni Lord na pagkakataon. Okay. Ayan. Binigyan tayo ni Lord na pagkakataon na magkakaroon talaga ng albo. And then,
This one are Epiprenum na albo, and this one is binigay sa atin ng isang plant seller sa may Puan area. Shout out Ma'am Christy. Okay, ayan. Hindi ko alam kung nanonood si Ma'am Christy or aram niya nagva-vlog ako. Pero yun nga. So binigay niya sa atin ito nung binili natin yung ating Aria sa kanya, Syngonium Aria. So ito siya is binigay niya sa atin. 'Di ba? Ang happy niya kasi visible na din yung kanyang mga variegation. Okay, and syempre parang may mga butas-butas na siya diyan sa gitna. Okay, ayan siya mga megs. Ang ganda niya tignan. So, again, this fellow Epiprenum pinatum na Aria, this one are top 3 na favorite dito sa ating garden. And okay, down to our next top 2 na favorite natin dito sa ating garden. Syempre, walang iba kundi si Philodendron Burley Marks. Yes. Okay. As usual, yung mga mata natin talagang bumubusilak yung mga puso natin kapag nakakakita tayo ng Philodendron na variegated. Sa baas eroplano Okay, ayan. Talagang yung mata natin mga megs is nagha-heart shape. Mata na heart shape kapag nakakakita ng mga variegated na mga Philodendron. Ewan ko lang talaga sa ibang mga nag-aalaga ng halaman. Pero tayong mga plant lover talaga, ito yung nagbibigay ng or nakakawala ng stress makakakita ng ganitong halaman sa iyong garden. O diba? Again, this one is our Philodendron Burley Marks. Many times ko nang na-feature ito sa aking mga vlog. Pero ayan siya, lumalaban, alive and kicking. Okay? Again, this one our top 2 na favorite dito sa ating garden area. Now, ano yung pinaka-top or pinaka-favorite, top 1 na favorite dito sa ating garden talaga ay walang iba kundi ang bago nating na-collect mga megs. So, semi-rare din ito sa mga family niya. Yes. Okay, di na natin patatagalin. Ito si Syngonium Aria. Okay, na-vlog ko na ito mga megs. Na-feature ko na ito. Pinakilala ko na ito sa inyo on my past vlogs. Yun nga, ito yung pinaka, sa ngayon, ito yung pinaka-favorite ko dito sa garden and top siya dito sa garden ko. Nabili ko siya, 4 leaves pa. Yes, 4 leaves pa siya nun. Pero ayan siya, oh. But it's okay. Ganito mangyayari mga megs yung mga dahon ng Syngonium or mga albo na mga dahon kapag nakaka-feel sila ng init. Talagang malulusaw talaga sila. Yun yung kasi nalagay ko siya kahapon, nalagay ko siya dito sa labas is umalis din ako tapos hindi ko namalayan na ayun na nainitan pala siya. Pero good thing is meron na siyang pang-5 dahon. Okay, ito yung pang-5 dahon. Dito na to na-open sa atin mga megs. Nabili ko siya sa halagang 350. Yun nga, kasama na nga iyong Epiprenum pinatum na albo. Yes, and this one our Syngonium Aria. This is my top favorite dito sa ating garden. Sa ngayon sa ngayon. Hindi ko lang alam kung may makikita pa tayong ibang semi-rare na mga halaman na medyo affordable and kaya sa bulsa. Pero kung hindi talaga kaya, is hindi ko na talaga ipipilit. Sa ngayon kasi mga megs, may tina-target ako. Target, wow. So, ayan. So, again, this one, our top 1 favorite dito sa ating garden, si Syngonium Aria. Ang ganda ng kanyang variegation kasi pati doon sa kanyang stem is nandun talaga yung kanyang variegation, mga megs. Woo! Yes, ayan. So, sa ngayon kasi mga megs, meron akong tina-target na halaman. Yung Paraiso Verde. Pero naghahanap pa din ako doon naghahanap pa din ako kung may mga affordable kasi usually naglalaro yung mga price sila sa 1.5,
2K, 3K pataas. Ganyan yung mga price nila. Pero baka malay natin may magbebenta sa online na tag 150, 200. Even cuttings is igagrab ko na po kasi yan yung tinatarget natin na halaman sa ngayon. Si Paraiso Verde. Sana talaga is magkaroon tayo nun mga megs kasi maganda din yun siya. Isa din yun siya sa rare, I think rare or semi-rare pa siya ngayon. Pero ngayon kasi marami nang meron nun, pero dito sa amin is wala pa akong nakikita. Dito sa side banda sa amin wala pa akong nakikitang may mga ganun na halaman. Siguro sa iba is hindi na, pero nagdidepende kasi talaga yun sa lugar mga megs, kung dyan sa lugar nyo marami na po talaga doon. So, yun yung mga top favorite natin dito sa ating garden. And yan na siya mga megs. That's it for this video or for today's vlog. Talagang naghahayong ating philodendron gloriosum dito sa likod, no? Talagang nag-ano siya. Okay, that's it for this vlog and for today's video. Thank you so much again for watching. And it's me again, ang plantita from Davao City, Motia Balaling. Thank you again so much for watching, mga megs. Ayan, see you again on our next vlog. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Bye! Ha?